kalawakan. Hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin. Oh Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sapatin ang pag-ibig mo. Ngayon binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Mahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Oh, so gawin naman natin yung ano, mahal na mahal kita. Joy, nakalive ba tayo? Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita Sa piling mo namin, mahal na mahal kita, Panginoon. mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mamaya kasi mga tingin ko din ang ganda. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, patuloy ka. Habang buhay, paglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa pusin mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, patuloy ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal kita, Panginoon. mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
niya. Lagi uminom dito. Kay ate yan. Tayo ng banal mong tahanan. Kay ate ano yan. Ate siya. Kaya, banal mong tahanan. Ano ito? Dumaan ako sa inyo. Ang puso ko'y Tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, maraming katulad sa'yo aking isa. Ito, ang puso ko'y ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkindapatin mo, ikaw ay mamasdan, maraming sa'yo ay umisa. banal mong tahanan, Puno ka ng iyong wagas na pasintahan, daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Saka po, ang puso ko'y Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan, sa'yo ay umisa. banal mong tahanan, Puno ka ng iyong wagas na pasintahan, daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. Maghari ka, O Diyos, sa'yo na kailanman. daluyan ng Banal mong tahanan, magbuka ng iyong wagas na pasintahan, daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. maghari ka, O Diyos, Ngayon at kailanman. maghari ka, O Diyos, Ngayon at kailanman. Tingnan naman nila ba yun? Takbo ka lang lang mo. Lord, I come To you, let my heart be changed. With you, going from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in you will be stripped away.
your love surround me. Draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love absolutely in me. Lord, in you my heart as you will unfold in my life, living everywhere by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Mic manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa Panginoon na nandito kami na pagkakitipon sa bahay nila ng Panginoon. Maraming salamat Panginoon na nakarating kami dito ng maayos upang makinig at i-share sa iyo na kita kami. Panalangin mo po ang bahay na ito Panginoon upang maging maayos at malakas sa pangatawan, hindi lang ang Panginoon pati ang bawat isa sa amin. Naway ang salitang aming naririnig ngayong Panginoon ay sa isip namin Panginoon upang ito ay naging baon namin sa amin pang-araw-araw na Panginoon. Ito ang sampo namin sa Panginoon. Yung mic pa. Like this. Ayan. Like this. Hello, Amber. Salamat. Yes. Muna ka ng Ate Flory. O, pag gano'n. Pag ganon. Si Amber na. Para Ikaw hindi alam. Ikaw nang mate. O, para gagan. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito na muli na naman tayo nagkasama-sama. Bagamat marami po tayong mga kaabalahan sa buhay, ay napakabuti po ng Panginoon at niloob po niyang magkasama-sama tayo upang ipahayag ang ating mga pasalamat at ating mga kahilingan. Salamat po sa buhay, sa lakas, at sa proteksyon, mga biyaya na patuloy niyang binibigay. Salamat po sa pagtanggap ng ating kapatid na Myla upang makapagdaos po tayo ng isa na namang gabi ng panalangin at pag-aaral.
nagpapasalamat po ako dahil natuloy po tayo dito sa boarding house namin. Nagpapasalamat ako kasi mabibless din po itong tinutuloyan namin. Talaga. Nagpapasalamat po ako dahil nakadalo po kayo dito sa aming boarding house. Ano pa salamat? Wala pa ka lang sa study. Kaya mahihain pas. Ikaw na, bili kahit ano lang. Kahit na konti lang, Amber. Sa school mo, agad, pasalamat, init na yung pasalamat sa ano. Kahit konti lang. Kahit ano, pasalamat mo sa Basta ang pag-aaral mo. pag-aaral. Pasalamat lang po sa Panginoon kasi sa paggabay na araw-araw. Yun. Ganda-ganda ng bata. Nagpapasalamat ako ngayong gabi. Ligtas po tayong nakarating dito. Tapos, kanina nagmamalingin pa ako umuwi galing ko para magluto. At least, binatayan ako ni Lord ngayong araw. Nagpapasalamat na rin ako sa presensya niyo po at nakarating po dito. Ano dinuto mo? Kahit nagmamadali ka nila. Ayan. Architect. May habol. Magandang gabi sa ating lahat. Pasalamat ako sa araw-araw na binigay sa akin ni Lord sa lakas na loob. Ano po, successful palagi sa lakad namin pupuntang school. Araw-araw po. At Sharon, ano ka? Lumulusog ka? Alam mo lang muna sa pas, naglalakad na. Puro ano eh. Araw-araw gulay eh. Oo, totoo. Yuy. Salamat po sa araw-araw na pagbabahay. Wait lang, pinakaglang ko muna. Higit sa lahat sa mama ko, talaga siya ang laging laman ng aming panalangin. At salamat po kasi parang nag-isip po kanina, ang huling prayer meeting pa po pala dito bago pa mag-pandemic. Di ba, te? Bago pa mag-dito, no? Meron, tayo nila, birthday ata yun? Parang Pastora Ina pa, no? Birthday. Hindi pa, wala pa tayong may bustante sa bahay-bahay. Parang ano lang. Birthday ni Kuya Christian. Ayun po, parang sabi ko, tagal na rin nung last na bumisita dito. At pasasalamat ko at yung nakakabalik na po tayo sa normal na bahay-bahay, hindi lang sa church. Yun po yung patuloy na pagbibigay sa atin ng kaalaman ng Panginoon sa ating mga Tama ba? Next Wednesday. sa amin. Nagpapasalamat po ang sa Panginoon sa araw-araw na binibigay sa amin ng biyaya at saka pag-iingat sa aking pamilya, sa mga anak ko, at saka sa gabay niya sa kahit gabi na akong nauwi. Okay, salamat po Panginoon at binibigyan niya kami lakas. Importante po talaga ito. Ang Panginoon ay lagi natin kasama sa lahat ng oras. Yun po. Ganun. Magpapasalamat na ako sa kanya. Dahil dalawang araw na yung baby ko, 170 over 100. Pero hindi ako pumunta ng ospital. Papahinga lang ako ito ng gumot. Kanina, 170 uli. Bagay, sanay na ako sa ganyan ng baby. Pero dahil may edad na ako, medyo naramdaman ko na talaga. Pero alam ko, ang Panginoon, andyan palagi. Hindi niya ako pinabayaan. Salamat sa lahat. May sibuyas bawang na. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw ng paggabay niya sa ating lahat nga ngayong gabi na nandito tayong lahat, nakarating tayo ng maayos.
upang mag-aral sa banal na salita ng ating Panginoon. Kaya salamat tayo sa Panginoon na ganoon din sa misis ko. Sama kami ngayon dito sa Bible study. Kaya medyo natutuwa din ako kasi dalawa kami. Diba? Salamat sa Panginoon sa araw-araw na biyaya ang tinagkaloob nila sa amin. Salamat sa Diyos. Yun lang po. Amen. Si Ate Kim. Sa tikim. Nagpapasalamat po ako sa panibagong araw na malakas, malakas ang pangangatawan at yung inner strength. And gaya ng nabanggit ko, lagi ako magpapasalamat dahil kay Ate Flor ay nailapit ako sa inyo at masasabi ko na kapag ako ay tumutungtong sa UCCP at kapag ako ay nasa grupo ninyo, ramdam ko na sa tamang tao. Kapiling ko, yung tamang tao na alam ko, yung maririnig ko ay nasa patungo ako sa tamang way. I will not go wrong with all of you. And nagpapasalamat din ako dahil sa pagkakataon na yung nagagawa ko pa rin sa kabila ng mga pagsubok, nagagawa ko pa rin yung gusto ng puso ko sa mga aso sa kalye. Nagawa ko mga 4 days ago. 4 days ago, nasunod kanina. Gusto yung mata-matay? Oo nga pala, nagpapasalamat din ako dahil ito lang yung hinihintay ko, yung magkapagpasalamin para makabalik sa trabaho. Sino po ba yun? Yung Konsehala Grace Santos ay nag-organize ng yung pasalamin dito sa Barangay 38 na nasukatan ako na wish ko lang na sana maging mabuti kasi narinig ko dun sa ophthalmologist na masyado daw mataas para sa 46 years old yung grado. Hindi ko alam ibig niya sabihin. Pero yun. So nasukatan na kayo? Nakita na. Thank you. Okay, muna Ate Sophie. Nagpapasalamat po ako sa ganitong pagkakataon na nagkakasama-sama tayo, no? At iba na rin yung meron tayong sharing. Kasi ano man ang problema o mga tulong na kailangan natin, at least nagkakatulong-tulong tayo. Ang sabi ko nga, Lord, 3 bagay. Pag-iingat, huwag kami magkaroon ng mabigat na sakit. At ang sabi ko sa Lord, Lord, lagyan mo ng laman ang bulsa namin. Kasi pag walang laman niya, paano naman po kami, di ba? Kaya, tapos tamang-tama, si Biko, sinabi, pumunta nga kami sa munisipyo, bibigyan daw kami ng 53,000. Wow. Abiruin mo. Kaya, oo, malaking bagay. Baka naman dyan. Ang sabi ko pa nga, Lord, mabuti na lang. Hindi kasi naawa rin ako sa mga anak ko. Kung pumasok sila, laging alas 2, alas 3, madaling araw. Pag lumabas sa amin sa buting, hindi ako nagkatakot. Ang point, pag nakalabas na, let's say, Patagig o Pateros, wala kaming kilala. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Talaga. Ewan ko ba kung ano pa ko. Kaya sabi ko, walang imposible talaga sa Panginoon. Iba rin yung, di ba, nagkakasama-sama tayo. Malaking bagay Kasi sharing tayo. Kung ano mang problema meron, lapit. Kapag ka mahihiya, di ba? Sabi ko nga sa mga kapitbahay ko sa amin, huwag kayong gumawa ng hindi tama. Kung kailangan niyo ang tulong, lumapit. Lumapit kayo. Ate Sophie, wala akong pangtanghalian. O, bibigyan ko na isa.
Ate Sophie, wala akong pamalengke bukas. Naku po, talaga, Lord. Believe ako sa iyo. Believe talaga ako. Hindi niya talaga tayo pinababayaan. That's one thing talaga. Maraming po salamat. Thank you po. Coming from the heart. Sa mga panahon. Oo nga. Yung lalasay uli namin nakasama. Kaya may lagi ako ready. Ako sabi ni Angel, wala naman daw eh. Ah, Saan ba siya tao? hindi na ako tumutuloy. Kaya ang galing ko sabi. Kaya mo na, salamat sa Diyos. Isa na ngayon, kahit meron at wala. Napunta ako. No? Thank you Lord dahil po Ano kasama niya sa tayong lahat ngayon ay nandito at tayo'y magkakasama. Nakakatuwa dahil tayo ay Alam dito na Ate Rose. first time first time ako Joy nakarating dito sa inyong tahanan. Ano ba? First time. Tagal ko na Yan nalaman. nakakahiya man. Pero ngayon pa lang talaga Joy at saka kay Buti ka nakarating ko eh. oh Pastor. Eh di nag-tricycle ako. Hindi na. Oo, pero yung tricycle pa ganun. Kasi hindi ko maano, sabi ko, hindi ko alam yung sa ito Rose, eh. yan. Alam natin Rose. Pero, 100 pesos sa sinigo sa akin. May kagagano-gano siguro. Anyway, salamat sa Diyos, nakarating pa rin tayong lahat dito. At nawala tayong wala tayong sakit. Smooth. At tayo ay iningatan ng Panginoon sa araw-araw po. Thank you, Lord. Bibili naman yung sinamay ko matatapos na pasalamat. Pasalamat ako sa Panginoon na naka-attend ako ngayon. Yun! Naka-attend ako. Hindi, sa totoo lang, gusto ko naman talaga na kaso lang, minsan, hindi mo iwasan pag-ramdam. Kaya na talagang tumatanda na. Aminin na natin. Pero, pasalamat ako sa Panginoon kasi sa araw-araw na pag-biyahe-biyahe, ako lagi ako sa rider, sa motor, pero pasalamat ako sa Panginoon kasi maayos naman, makarating ng maayos. Tapos, kasi hindi hadlang ang traffic, maraming paraan para makarating. Tapos, salamat din ako kasi nakalabas na yung queue namin sa ospital na kinakabahan din kami kasi hindi bumababa yung sugar. Talaga na. Kasi kahit kailan hindi siya nagkasakit, hindi siya na-confine. Yun lang, kaya kami natatakot. Inisip namin, magaya yung tatay ko na hindi nagkasakit. Pero pag pasok sa ospital, lumabas, wala na. Kaya gano'n, kasi nga, yun laging sinasabi nila na ganun daw. Kasi pag dinala na yung tuwing tulog, nagmamanas tapos suka-suka. Kaya mabuti na lang yung anak niya nasa munisipyo, nakarequest agad ng ambulance kasi malayo papunta sa bayan. Kaya nakaabot naman, sa awa ng Diyos, nakalabas na rin. Pero di na pauwi ng anak niya. Doon na lang sa bayan. At saka yung kapatid ko na hirap makagalaw. Ngayon, dahil sa may in-offer sa kanyang iniinom, nakakaano na. Kasi pag yung parang masakit yung buto niya, hindi, inaano naman yun, pero hindi pa rin sa bumalik. Pero ngayon, nakakalakad na siya. May tatas na yung kamay niya. Kaya, salamat ako sa Diyos kasi kahit sa maliit na paraan, natulungan naman siya ng Jade na maipagamot at mapadalhan ng mga pangangailangan niya. Saka sa amin mag-asawa. Kasi minsan sasabihin mo pa wala akong pera. Kasi pagano. Pero talaga nagpo-provide ang Panginoon. Kaya lahat ng pangangailangan. Kasi sabi ko, magkanga na lang tayo dito dalawa. Wala naman kaming trabaho. Walang order. Kaya minsan panalangin na lang na sana magkaroon. Kaya kasi nakakahiya din palagi ng bumi sa mga ano. Kaya tawag ng Diyos, pag tuwing nangangailan, kahit sa minuto lang, magkakaroon at magkakaroon. Amen. Salamat po sa ating mga sharings. Ayun nga eh. Tinitignan ko doon, wala. Ako po ay papasalamat sa Panginoon unang-una sa mag-iingat at gabay na kanya pong
iginawad sa atin upang makarating dito. Pangalawa po sa ating mga kapatid na Myla at Joy, at kay Amber sa inyong pag-host. At ikatlo po, yung hindi natuloy na bagyo nung Pipito kasi sa totoo lang po kami ay hindi mapakali. Hindi kami panatag kasi hanggang ngayon kung may problem sa amin, sira pa rin. So talagang kung tinamaan po tayo nun, may posibilidad talagang bahay na kami. Okay? So salamat sa Diyos kasi napanatag na yung isip namin nung lumihis na siya ng Sunday, no? Although nag-prepare po kami, ang ginawa kong paraan, yung gumawa ko ng mga scrap na plywood, dinapala ko yung butas sa gate. So, bumili kami ng sandbag. Yan po, yun ang... Pero alam nyo, mahirap din kasi, kung hindi naman maayos yung i-crop doon sa ilog, wala din. Pasukin din kami, pero panalangin naman namin mabawasan man lang. Kung sakali man, na kami papasukin, hindi ganun kadami. So, ilausap ko na ulit kapitbahay namin. Sabi ko, ate, o kung sakali uli, ha? Welcome naman kami, kasi mabait naman yung aming kapitbahay na may second floor. So, ito yung ikatlong pasasalamat ko. Although, hindi nga lumis nga po sa atin, pero tumama naman doon sa norte, no? Kasi, actually, yung equal, yung Virac, Catanduanes, yes, ay naman yun. Tapos, Pulinyo, then umakit na siya. Nueva Ecija. O yan, Nueva Ecija. Tricia yung sisipa sa atin. Taga Nueva Ecija, yan, tinamaan yun. Okay. So, although hindi tayo tinamaan, hindi naman yung din usually inaalala din natin sila, no? Yung mga tinamaan ng Pepito. Sana po ay last na to for this year. Si Robin daw po sa mga. Meron pa ba? Si Robin. Ariel, si Robin ba yan? Ganda galing sa langit. Sana, no? Tsaka sana po mag-double action na rin ng ating LGU kasi nasa sa kanila talaga ang natin safetyness Pangapat po, salamat sa Diyos kasi nung Sunday, nakapag-share po tayo ng salita ng Diyos sa anniversary ng Baclaran. 79th anniversary po nila nung Sunday. Ako po 18, no? Po, 79. 79. So, actually, month-long po yung kanilang celebration. So, sa Sunday yung pinaka-main anniversary ng Baclaran. Then afterwards po, 3 p.m. naman, yung exchange pulpit, dapat po kasi nung 10 yun November 10, di ba? Kaya lang na-antala. Tapos ako ay dapat originally sa Evangel, pero eventually, nailagay po ako sa Visayan service ng Edenwood. So yung Visayan service po nila talaga ay Bisaya. Ano? Talagang purely Bisaya. So, mabuti naman at naintindihan naman ng mga miyembro yung sermon. Kasi, nakakasindi naman sila ng Tagalog. Ano? At malaking bagay po na sila ay naging warm yung kanilang pagtanggap. Then after po noon, umuwi na ako kasi na ang inisip ko baka dumating na yung bagyo. Pero sabi sa akin ni Pastora, lumihis na nga kasi napansin din naman natin, no? Hindi na ganun kalakas yung ulan. Diyan, papa mo. So yun po, ay good evening sa mga bagong dating. Sa bahagi po tayo ng pasasalamat. Okay. So pwede pong humabol. Maika. Maika. Okay. At Maika. So thank you po. May napindot. Para chipmunks. May napindot. Ang banda yun. Hello. Yan na.
Pagdating yung una. Alam ko, nabakit yung boses ko eh. May iba lang sumagot. Oo nga. Alam ko, sabihan ako ng ano. Okay. So, nung Sunday po pala, thank you sa mga nag-lead no, ng ating pananabahan. Sa ating speaker, kay Elder Lloyda. Nato ka ba, Elder Becca? Pag-pray guys, salamat naman. Okay po. Yun na po. At salamat sa Diyos. Yan po. Salamat sa iyo. Basta na. Magandang gabi po at salamat sa ating pagkikitang muli. Nagpapasalamat ako sa kadakilaan ng Panginoong Diyos dahil kahit na tayo ay hindi minsan hindi maganda yung pangangatawan, pero andiyan pa rin siya para tayo ay ingatan. Salamat at sa biyayang binibigay niya. Yun lamang po. Maraming salamat sa gabi ito. Tayo ay pinagtipon-tipon para malaman natin ang kahulugan ng ng prayer meeting. Dahil sa tayo ay makikinig sa ating pastor kung ano man ang dapat niyang magampanan sa atin para tayo matututo sa sa banal na kasulatan. Sana na utos ng Panginoon. Maraming salamat at binigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw. Ito po aming panalangin sa kay Panginoon. Thank you. Hindi pa lang, sorry. Maika. Super. Wala sa mga super. Ate Gina, Banda pa. Asa sa Ate Gina? Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na blessings sa buhay namin. Saka protection. Yun lamang po. Okay, thank you po. Ang ganda naman ng mic niya. Sige po. Tayo po ay narako na sa ating paghinilay. Kung may mga Bible po tayo, ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Ikalawang Hari. Chapter 23, verses 1 to 7. 2 Kings. Sige po, Ikalawang Hari. Kabanata 23, versikulo 1 hanggang 7. Wala naman po ay pakinggan nyo na po ang ating pagbasa. Itinatawag ni Haring Hosias ang lahat ng matatandang pinuno ng Huda at Jerusalem. At sila ay pumunta sa templo ni Yahweh. Kasama ang mga pari, mga propeta at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at Huda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang Basta ng verses mo. Pangalawang hari. wait lang po parang bumabumat ako. Okay, ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Chapter 23, verse 1 to 7 po. Verse 3 na. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo na may kaugnayan kay Baal, kay Asherah at sa mga bituin ay pinalabas ng hari kay Hilkias, ang pinakapunong pari. Gayon din sa mga katulong na pari at sa mga bagnay ng templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem sa libis ng Kidron at dinala sa Bethel ang abo. Pinalis niya ang mga paring itinalaga ng mga unang hari ng Huda upang magsunog ng insenso sa mga lambana ng mga Diyos-Diyosan
sa Huda at sa palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya ang mga paring nasusunog ng insenso para kay Baal, para sa araw, buwan at mga bituin sa langit. Ang rebulto ni Asherah ay ipinalabas niya sa templo at ipinadala sa labas ng Jerusalem, sa ligis ng Kidron, at doon pinasunog. Pagkatapos, pinadurog niya ang uling niyon at pinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Pinag-ibaran niya ang tirahan ng mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba kung saan hinahabi rin ng mga babae ang mga tordeng ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan si Asherah. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na kasulatan. Tayo po ay sumadaling manalangin, Panginoon. Palipuin yung pamanahan at samahan sa pamimilay ng inyong banal na salita at po ay maging mabunga ang aming talakayan at pagbabaginan upang maitaas ang inyong pakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang ating pinili na paksa. Actually, dalawa yung ating verse sa gabi ito. Pero minarapat ko po na piliin ang talata po mula sa Lumang Tipan. So dito po ay makikita natin yung reforma ni Hosias. Sino po ba si Haring Hosias? So, si Haring Hosias po o si Josiah, si King Josiah, ay mayroong malaking ambag sa kung paano ang bayang kanyang pinamumunuan ay muling bumangon mula po sa tinatawag nating pagkakabagsak. So sa bawat kaharian po kasi dumaranas sila ng matitinding krisis. At malaking bagay po yung ginawa ng haring ito, ng pinunong ito, na pinili ng ating Diyos upang hindi na sila bumangon sa kanilang kalagayan bilang sa bansa, kundi ang pagbabalik loob sa Diyos. Dalawa lang naman po nagiging dahilan ng pagbagsak ng mga kaharian noon. Is either sila ay hindi sumunod sa kanilang hari at sila ay tumalikod kay Yahweh. Okay? So this time po mga kapatid, nasa panahon sila ng pagbabalik. Nung tinatawag nating restoration o yung pagbabalik loob nila sa Diyos. Yung kanilang ugnayan at relasyon ay unti-unti nilang ibinabalik sa ating Panginoon. At yung tinatawag po nating pagsunod ng mga tao sa kanilang pinuno, nawala rin yan. Naging rebellious po sila. At the same time, ay hindi na nila kinilala yung leader na itinalaga ni Yahweh. So, malabo, malino pa sa ating talata po na ang sitwasyon ng ating mga, ni King Josiah noon, ay nasa panahon po ng proseso ng pagbabalik loob. Okay. Pag sinabi natin pagbabalik loob, nangyayari sa atin to, Dahil madalas tayo po ay tumatalikod sa Diyos. May mga pagkakataon na tayo po ay sumusuway sa Kanya. Bagaman alam naman natin na mali, gagawin pa natin. Kasi, yun ang nature ng tao. So, sa araw-araw po natin pamumuhay, parang tulad din tayo ng bayan ito. Unti-unti ay nagbabalik loob sa Kanya. Okay. So, nasa proseso po sila ng pagbabalik loob. At tayo bilang mga lingkod ng Diyos, dumarating tayo sa proseso ng pagbabalik loob. Okay? So, almost every day, nagbabalik loob tayo sa Panginoon. Kasi nawawala tayo sa landas niya. Hindi kompleto po yung ating pagbabalik loob sa Kanya. Bagaman tayo po ay nasusulikap na lumapit sa Kanya, nawawalay din tayo. In some ways, sa maraming paraan, tayo po ay nalilinis ng landas. Kasi, naniniwala po tayo na ang pananampalataya natin, ang paglago natin, ay isang proseso. Isang
hakbang-hakbang na pamamaraan upang maging ganap sa harapan ng Diyos. Ano? Hindi hutot lang, overnight na proseso. Ang pagiging mananampalataya po mga kapatid, hindi overnight, tapos ka na pinagawa ng Diyos. Kaya minsan nga yung susunod gawin na yung change na nakikita ko na sa mga Christian Christian bookstores. Sabihin ko sa kanya, alam mo kapatid, hindi naman theory talaga yan eh. Kasi ang pagbabago po, tuloy-tuloy na proseso. No? At yan po, hanggang sa tayo ay makita na natin ang mukha ng Diyos, doon pa lang makukumpleto yung ating pagbabago. Pero habang tayo nasa itong proseso, tinutulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng pagbabalik loob sa Kanya. Okay? So, first point mga kapatid, ang paglilingkod at ang pagbabalik loob sa Diyos ay proseso. Okay? Pangalawa po, sa pamumuno po ni Haring Josias, importante yung kanyang mga advisor o tagapayo. Plus factor po yung kanyang mga tagapayo para magkaroon siya ng maayos na leadership. Ngayon na tanong, tayo po ba, kanina tayo humahalaw ng payo? Minsan, doon sa mga wrong people, sabi natin, Kim eh. So, salamat at napili mo na ikaw ay nasa tamang tao. Pero paano naman kapag dumating ka sa puntong kala mo yung tamang tao yun, hindi pala? Oo. Dahil mali yung mga sinasabi sa iyong payo. At yun ang mangyayari sa atin. Ano po? Malilisip tayo ng landas. Okay? So, ano po ang naging sekreto dito ni Haring Josias? Hiningin sa Diyos, yung tinatawag po na discernment. Pag sinabi po natin discernment sa Tagalog ng Pilipino, yung pagtalos, yung wisdom o karunungan sa pagpili ng tama at mali. Salamin. Yun po yung hinihingi niya. Paano ba tayo bibigyan ng Diyos ng karunungan upang magpasya sa tama at mali? And yung mga taong pwede mong makasama. Kasi yung payo, nandiyan lang yan eh. Ang tanong, tama ba yung payo sa'yo? Halimbawa, sa buhay natin bilang sa iglesia, no? Kapag na-confide kasi isang tao, is either palalain niya yung sitwasyon sa pamagitan ng pagmamari na sa'yo. Yung nagdama ka ng sikreto mo, pero ipawakit mo pa sa iba, o kaya susunsulan. Ano, pasok ko kaya? Yung susunod na sinasabi. Alam niyo yung susunod? Sa mga kwento, sa halip na mapasipay yung issue, yung nangyayari, susulsulan pa. Bakit? Pero kasi tayo mga malilikot na mga dila. No? So yung dila dapat natin, ginagamit natin sa tamang direksyon. Sa tamang paggamit. No? Kasi pag tayo po ay nasanay sa ganyan, dalawa lang eh, is either mabuo ang ating iglesia o ang ating komunidad o mag-isabni tayo ng pagkahati o pagkawasan. Ano gusto natin doon? Gusto natin na nakapagbuo tayo. Okay? So may mga hakbang para po natin maayos yung mga bagay-bagay, no? Alam niyo boss, ang conflict naman within the church, hindi nawawala yan. Hindi nahusimbahan yan pag hindi nagkaroon ng problema. Okay? So, given the facts na tayo po ay nakaka-challenge sa financial, sa ating resources, pero ano ba ang mas matimbang? Di ba minsan mas matimbang yung ugnayan natin sa isa't isa? At importante po na napangangalagaan natin yan kasi tayo po ay isang katawan ng Panginoon. So para po na mapanatili natin yan, dapat responsable din tayo sa ating mga binabanggit na mga
pananalita. Kasi anumang mga sinasabi ho natin, maaaring makapagwasak yan sa ugnayan at relasyon natin bilang magkakapatid. Hanggat maaari natin pigilan yung ating mga sarili. Kung wala naman tayong sapat na batayan, pigilan natin. At kung gusto nating magkaroon ng kaayusan, kailangan nating bigyan ng daan ang personal na hakbang upang ipaabot yung ating malasakit sa isa't isa. Actually, may rule dyan ng Panginoon eh. Sabi niya, ano po, pag may nakaaway ka daw sa loob ng iglesia, anong first step, mga kapatid, sa conflict? Kung nakita mo siya. Di ba? Kausapin mo. Tama ka doon, eh. Pag hindi pa siya nakinig, magpatawag ka ng matanda sa iglesia. Actually, yes. Natin elder, no? Pag hindi pa siya nakinig, sinabi mo pang i-win over siya. Pag support time na ayaw na niya talaga, ituring mo na siya gentil o outsider. So, ang punto po doon mga kapatid, meron tayong proseso. May hakbang-hakbang na pagsasayos sa mga bagay-bagay sa loob ng ating ugnayan bilang mga magkakapatid. At yan po ang ginawa ni Haring Josias. Nakinig siya sa mga taong nagbigay sa kanya ng tamang ayon. Okay, generally mga kapatid, nasa proseso siya ng pag-aayos. Kaya nga po dito, no? Ang term ay reforma ni Josias. Nasa proseso po siya ng mga reforms. Alam niyo po, ang gift kasi ng mga manggagawa, iba-iba, no? Okay? And we can never compare the gifts of the church workers, no? And even church members, lalo yung mga leaders, iba-iba rin po ang uniqueness ng bawat iglesia lokal. Tayo po ay kumbaga ay meron kanya-kanyang katangian. May iba-ibang mga kalalagayan. Yan po yung sitwasyon ng ating mga iglesia lokal. And iba't-iba rin po yung handling natin dyan. So merong iba na settle agad, merong dumarating ng mahabang panahon. So sa to say, may mga ganong mga pangyayari, no? Pero prayer po natin, kung meron mang mga disputes, mga di pagkakaintindihan, maayos na agad natin. Kasi ayaw naman natin humarap kay Lord na merong gusot within our own ranks at sa mga ugnayan natin sa isa't isa. Paano kung eventually tinawag tayo ni Lord? Sabi niya, makipag-ayos ka na ba sa kapatid mo? Na nabubuhay ka? Ano sasagot natin? Well, hindi pa ako eh. Buti sana kung sabihin sa atin, sige, bumalik ka doon sa lupa. Bigyan na kita ng panibagong buhay. Paano kung hindi na pala? Tapos na kayo sa impyerno. Sayang naman. So, ano pong punto mga kapatid? May mga bagay na kinakailangan natin isayos bilang magkakapatid. Huwag na ho natin patagalin pa. Ika nga is now or never. So, humingi tayo ng karunungan, discernment sa ating Diyos kung paano natin gagawin niya. Kasi tutulungan naman tayo ng ating Panginoon eh. Di ba may mga taong umiinom muna para makipag-usap sa gusto niyang mapapot yung paano lumakas sa loob? Hindi natin kailangan yun. Dahil kapag tayo po humingi ng lakas ng loob sa Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob. At ng tamang timing. Mga timing lang din yun eh. Tamang panahon para po ma-erase natin yung concerns sa bawat isa. Kasi habang tumatagal po, na hindi natin na isasaayos yan, yan ay parang isang anay na sumisira sa ating pagkakapatiran. Patayo naman po natin mangyari yun. Kasi yung anay, hindi mo mapapansin sa labas yan. Sa loob yung bumabanat. Eventually, maya-maya, wasak na pala, bagsak na yung yagan.
So alam ni Diyos, ni Hari Josias kung paano niya pamumunuan at kung paano niya i-deal ang mga nangyari. Bakit po? Kasi talaga namang nabago yung templo ng panahon niya. Ano po yung sinabi sa ating talata? Pinarusahan niya yung mga tao. Ano? Na sumira ng kabanalan ng templo. Bakit? Kasi ho, yung purpose ng mga tao hindi nangyari sa tutunin na purpose ng templo eh. Kung baka nabagoy nila yung templo, no? So, ginawa po ni Hari Josias, nagkaroon siya ng cleansing. Paano niya inayos yun? There were times na si Josias po ay naging drastic. O sinabi natin drastic, ano? Hindi ka naman marahas. Pero yung action mo, talagang sunod-sunod at disciplinary. Hindi para po itakwil ang isang tao, kundi para ipanahuli siya. No? And yung purpose niya, hindi para ibagsak yung tao o para ihiwalay sa harap ng Diyos, kundi upang ibalik sa presensya ng ating Panginoon. Kasi alam nyo, yung disiplina naman, kailangan din natin talaga yan, mga kapatid. Kaya lang, ang mahirap, paano mo siya ipapaabot? Kasi may mga taong balat sibuyas eh. Pag nasabihan mo, tatampo. So dapat maging maingat din tayo. At tingin natin sa Diyos yung tamang paraan kung paano natin ipapaabot ng maayos yung ating concern. No? Meron naman para sa iba, wala naman sa kanya yung sinabi niya, pero yung dating sa iba, o yung dating sa sinabihan niya, mabigat. Ano? Kasi hindi siya sanay sa ganon. No? So dapat maging maingat din tayo sa ating mga sinasabi. Sa ating mga actions. No? At talaga namang yan ang hinihingi natin sa Panginoon. No? Okay. So kung naglilinis po si Hari Josias, sineparate niya yung mga sa kanya at yung ilalabas na niya. Yung tinatawag po natin sorting, sort out. Alam niyo po, ang isang mga na-realize ko nung binaha kami, no? May mga gamit po kaming kailangan na lang i-let go na rin pala. Hindi mo pwedeng i-keep pa rin. Kasi, yung iba, hindi na useful, para manghihinaya ka lang, i-display mo pa rin. Pero sa totoo lang, wala na siyang gamit, wala na siyang silbi. So parang pamantayan mo nila, yung memory, so yung sentimental value. Kasi, kami naman po, sabi na natin, 75% panibigay yung gamit namin eh. Ano? Bilang mga pastor po, gano'n naman namin, kasi sa pananamit namin, 75% hindi sa amin yan. Panibigay yan. No? So parang ako, nanghihinaya ko, pero hindi pala. May mga bagay po na kailangan na natin i-let go. So nasa sa'yo yung kung bibigay mo o ibibenta mo sa junk shop. Kaya lang hindi na po siya useful. Marigas diba mga kapatid? So may mga bagay po sa ating pagkatao, sa ating pag-uugali, sa forma ng ating pananampalataya na kailangan na natin iwanan yon at humakbang na sa panibagong yugto. Kasi minsan nag-i-enjoy na lang tayo sa ating witnesses eh. Kasi sabihin, ganito naman talaga ako eh. Bakit? Wala bang paraan ng Diyos para mabago ka? O mabago tayo? May paraan ng Diyos. Kaya lang nag-i-enjoy na lang tayo at dinadasipay na lang din natin yung ating mga kahinaan. So, mga kapatid, sa gabi ito, magandang halimbawa ko yung pinakita ni Haring Josias dahil nakita sa kanya yung pagpupursige niya na maibalik ang mga tao sa presensya ng Diyos. At para sa kanya,
May mga panahon na kinakailangan mong maging stricto. At hiningi rin niya sa Diyos na pakitaan siya ng pagmamalasakit naman. Kasi yung tinatawag nating compassion, para sa iba. Mahirap naman na maging masyado kang matigas. Na wala ka ng malasakit sa iba. Yun ang nakita kay Hari Josias. Yung kanyang strictness, yung kanyang pagiging disciplinarian, at the same time yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamalasakit para sa iba. And of course, yung kanyang tamang pagpili sa kanyang mga desisyon na gagawin. So mga kapatid, sa gabing ito, mahaba pa ang ating paglalakbay at proseso bilang mga mananampalataya. Pero, walang imposible sa Diyos. Basta tayo lang po ay magsasubmit sa Kanya. Kasi mahirap naman yung mayabang pa tayo eh. Mayabang tayo sa harap ng Diyos. Hindi, ayaw din ng Panginoon na gano'n. Kasi kailangan din natin magpakababa sa harap ng Panginoon. At kapag binaba natin yung ating sarili sa Diyos, mapabuhin niya tayo. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. At paunti-unti sasabihin, paano mo nagbago ka na? Parang dati, 10:30 ka na dumarating, 10:15 na lang. 10 minutes na siya, Uy, dati, pag nasiserve mo si Pastor, tulog ka. Ngayon tumititigil na siya. Parang naginip na lang. Parang dati, ang init ng ulo mo sa chat, nagre-react ka agad. Parang ang tagal mo na mag-reply. At nag-iisip ka ng mabuti. Ganun ba? Oo, dati madalas ang away ninyo. Kaya, mga ganun bagay. So, may mga changes na hinihiling tayo sa Panginoon. So, hopeful tayo doon. Kasi buhay ang Panginoon. At napakita ang Diyos sa maraming paraan na binago niya ang mga tao at ang kanyang bayan, kanyang bansa. Diba? Sabi nga po, diba, kung ang aking bayan lamang ay magpapakababa, kasi hindi na challenge sa atin bilang bansa eh. Kung tayo po ay hihingi ng tawad sa Diyos, siguro, plus factor din yung prayers talaga, kaya medyo umano si Pipito, no? Pero, tuwing may bagyo na ba tayo mga nalangin talaga sa Diyos? Natatawa rin ako isa sa Facebook sa ibang mga kala mo kung baka panalangin. Wala nang bagyo, hindi pa rin sa dati. Magiging prayerful pag may mga ganyan disaster. Parang kailangan pa ba nating, kailangan ba tayong kapitin pa ng Diyos para magbalik loob sa Kanya, So, huwag na natin hintayin yun. Kung may chance tayo, gawin na natin. Okay? So, yun na po. Meron pa tayong mga tanong at mga karagdagan pa? Na lang, siguro Pastor. Dagdag na lang po. Yung pong yung pagbabago kasi, maganda yung kapwa mo ang magsasabi sa'yo na nagbago ka na. Kasi halimbawa ako, sabihin ko, ay hindi na ako ganito, hindi na ako ganito. Pero, kiniklaim mo lang sa sarili mo yun. Dapat i-validate nung kapwa mo. Ang kapwa mo magsasabi, yan. Hindi ka naman siya mainitin ang ulo ngayon. May hindi ka nasuplada ngayon, o kaya, basta, yung validation po, manggagaling sa kapwa natin. Ngayon, siguro yung tao, nahihiya naman magsabi sa'yo. Diba? Parang nahihiyang magsabi na nagbago ka na. Hayaan mo na lang na hindi mo marinig. Basta importante sa sarili mo, na ipagpatuloy mo yon, na manalangin tayo sa Diyos na tulungan tayo kasi araw-araw, ngayon mabait ka, bukas hindi. Di, walang consistency. Di ba? Mabait ako kasi naharap ko kayo ngayon. Kasi si Taning sumusulsul yan. Pagdating ko sa bahay, masungit na ako. Di iba? Diba? Ang gawa kasi ng kaaway, susulan tayo. Pastor. Diba? Kaya po,
tayo po'y manalangin na, saka yung pagpipigil sa sarili, tama po yung pastor. Kasi minsan, pag nasabi mo na, mahirap mo nang bawiin eh. May mga tao talagang sensitive. At talagang, yung, kinikimkim nila yung, yung galit ba. Matagal. Ako sabihan mo ako ng kung mamaya wala na sa akin yun eh. Pero may mga tao po, pag meron kang nasabi na hindi nila nagustuhan, talagang matagal bago nila makalimutan yun. Kaya ang importante, naalala ko nung si Sister Venus, pag siya daw ay naiinis, umaalis na lang siya. Tama po yun. Gusto ko yung kanyang, yung kanyang ginagawa. Aalis na lang ako para hindi na lang ako makapagsalita sa iyo ng hindi maganda. Diba? Yun, isang paraan yun. Iiwas ka na lang para hindi mo, wala kayong konfrontasyon. Alis na lang muna. Babalik na lang ako pag Mahirap gawin yun ha, lalo na kung galit na galit ka na. Kasi ako pag galit na galit ako, nananapak talaga ako. Ay, totoo mga kapatid. Wala ko talaga sinasanto. Feeling ko lalaki ako. Kung nagagalit ako. Di ba yung boss niya ate malakas na? Triple. Alam nila kung paano ako magalit. Wala talaga ako sinasanto. Kaya si Hodang sino ka pa. Ano naman na yan? Pero napakatagal na pas pulis. Wala akong pakialam sa'yo. Barilin mo ako. Hindi ko ako sinagyayabang. I am talking about my personal experience. Siguro, kung sasabihin ko pa sa inyo, sabihin ko sa Ate Grace na pakayabang, hindi ako nagyayabang. Totoo, itong nangyayari sa buhay ko. Ayoko na lang magsalita. Kasi, pinagsisihan ko na yon. Kung sabihin, tapos na yun eh. Yun yung mga panahon na bata-bata pa ako, na talaga namang pasugod ako lagi. Hindi ako nag-iisip. Hindi ako, alam niyo yun? Yung konsekwensya na hindi lahat ng tao kaya mo. Maghinay-hinay ka. Kasi hindi mo alam kung ano ang posibleng gawin sa'yo ng kapwa mo. Diba, mga kapatid? Kaya medyo, hindi na lang yung balik sa atin eh. Yung takot na lang sa Panginoon na baka singilin ako ng Panginoong Diyos sa ginagawa ko sa kapwa ko. Yun ho ang mas nakakatakot. Kaya mga kapatid, paalala lang po, lalo na tayo ngayon, tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Bigyan tayo ng self-control, sabi na. Self-control. Mahina ako sa ganyan eh. Yung control na yan. Sa lahat ng bagay. So, salamat sa Panginoon, Pastor, sa magandang mensahe po ni Oseas na yan. Haring Hosea. Salamat po. Baka meron pa kayong gustong idagdag. Ano oras na may silang ha, kapatid na Kim? Si Haring Oseas. Sabi niya, siya ay may tamang desisyon. Like, meron siya tamang desisyon. Siguro kasi para siyang isang yung weighing scale, yung panimbang na yung kung ano yung tama, kung ano yung mali. Meron siyang pandinig na para balansehin yung mga naririnig niya. Kaya yung self-control niya na hindi basta-basta magbibitaw ng mga salita pwedeng makasakit. Sana yung wisdom na ito na yung itinuro ni Pastor ay yung ma-apply natin na sa bawat sitwasyon na makakaharap natin everyday, lagi yan, na meron tayong self-control na lagi tayo mag-i-improve instead of na yung basta-basta tayo magsasalita na yung alam natin din sa sarili natin na yung masasabi natin yung makakasakit na yung pipigilan na natin always leave loving words kasi mas kasi yung mga salita ay parang siyang magkabilang patalim na yung makasulot siya pero madalas
siya ng sakit na sabi. Naalala ko, Pastor, nakalimutan ko kung anong verse yun. Parang yung dila, wala siyang buto, pero siya yung nakakasakit sa lahat. So, parang nung nabasa ko yung verses na inanuhan natin, na isa lang sa naisip ko, yung alala ko laging paalala ng magulang ko sa aming magkakapatid. Bago ka gumawa ng action, ipagdasal mo. Kasi hindi mo mababago yung tao, Hindi mo siya kontrolado. Kundi, ang makokontrol mo lang yung sarili mo. Tama. So, ikaw ang gagawa yan. Ipapanalangin mo. Kasi, tayo bilang tao, hindi natin saklaw kung ano man yung isipin nila. Parang, di ba, ganitong oras may narinig tayo, galit na galit tayo. Pero all of a sudden, dahil nga may Kristo na tayo, paano ko ba iaano tong tao na to, kakaharapin? So, parang sa mga, yung application na natututunan natin, di ba, nagbabasa tayo ng Biblia, parang, hindi naman tayo perfecto, pero yung progress nga na tinatawag na, alam na natin yung kahinaan ng kapwa natin. Di ba yung terminologies ng mga Pinoy, yung sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. So, alam mo na yung kahinaan ng kanang kamay mo Tulungan na kaliwang kamay mo. So, kung alam mo yung kahinaan ng kanang kamay ng kapatid mo na yon, tulungan ng kaliwang ng kamay mo na wag mo na siyang idiin pa. Halimbawa, sa mga gawain sa iglesia. Alam na natin na kahinaan na hindi ganun kaagad maayos magbasa ng Biblia or anuman. Pag let's say, nag-liturgies, ganun. Example lang po in general. Pag na natin ito na, ano ba yan? Ba't pa siya ganun mga liturgies? Ay, hindi maayos magbasa, ganito, ganyan, hindi maayos. Pag natin itulak palayo yung mga kapatid natin na sa kahinaan nila. Instead, yung kahinaan nila, gawin din natin lakas nila. Na kaya mo yan, kapatid. At sa mata ng Panginoon, lahat naman po tayo. Dapat mahulay-hulay mo ang sinasabi. At hindi banat na banat, kumbaga. Kasi mas maganda yung uunawa mo kung ano yung sinasabi para hindi ka rin mag-decision ng hindi maganda. Kaya naman mahulad ang kapwa mo. Kaya lang sabi nyo kasi sibuyas, meron mo tayong mga ganyan. Kaya dapat bilang anak mo yun, maging patuloy tayo, maging sali tayo ng ating kapwa sa lahat ng aksyon natin ginagawa sa araw-araw. Ang ano pa naman natin, sa church pastor, o last na to, napakaganda ng simbahan natin. Ang liit lang kasi ng church natin May nakitang-kita mo yung kapwa mo na doon sa dulo. Alam mo kung ano sinuot ngayon, tuloy bukas. Ibig sabihin, alam na, kasi maliit lang ang ating ginagagalawan. Unlike bakit, hindi mo na makapapansin yun si ganito, si ganyan. Oo. Pero dahil sa sobrang liit nga po ng church, cute tayo no? Pero ang maganda sa atin, alam natin kung sino yung wala. Bakit yung wala si ano? Alam natin kung bakit nangyari kay ganito? Bakit wala si ganito? Late na naman si Ate Grace. Kita-kita mo kasi ang liit ka natin. No? Yun naman po ang kagandahan doon kasi namomonitor natin agad yung sitwasyon ng, nasaan si Micah? Nanganak na pala. Pero nandito pa rin. Ilan buwan na yung tiyan ni Mike. Alam natin ang kalagayan, di ba? Di ba? Pero kung malaking simbahan po tayo, hindi masyadong pansinin yung ganon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi kahit maliit lang po ang simbahan natin, alam niyo mga kapatid, yung yung pagdamay nandyan. Si Ate Becca, magluluto ng kung ano, para makakain po tayong lahat. Si Ate Venus magdadala ng
Masarap na puto. Para makakain-kain lahat. Si Ate Flori, magdadala ng gulay. Lahat tayo. Si Ana, ay hihilutin ka sa likod. O, kita mo? Lahat tayo kumpleto. Si Ate Sandra, may candy yan. Mamimigay. O, eto ika ang candy. Si Ate Sophie, laging may baong candy yan. O, eto ika. Ewan ko kung masama ang loob ni Ate Sophie. Pero magbibigay pa rin siya. Joke lang yun, Ate Sophie, ha? Pero lahat po tayo po ay mayroong kontribusyon sa ating church. Kahit itong batang to, ano pangalan nito? Si Pearl. Si Pearl, o last na, Pearl. O siya lang ang bata dito. Palakpakan natin si Pearl. Kita mo, siya lang ang bata dito. Lahat kami matatanda. Ano, Pearl? Alam niyo itong batang to, napakagaling sumayaw. Nagsayaw pa nga kami dalawa eh, no? Natandaan mo ba? Nagtitiktok kami dalawa. Oo. Pero yung kanyang kainosentehan, nandoon eh. Ang sarap niyang kausap. Ma-attend ka ng Sunday school, anak, ano? O, lagi siyang ma-attend. Present. Pero nakikita ko itong batang to, lalo na nung si Kuya ay naglilinis pa sa church. Si Kuya Ricky. Eh, itong batang to, lagi nandoon sa may gilid. Eh, nagtitiktok-tiktok siya doon. No? Pero nakakatuwa kasi papa's girl siya, lagi niyang kasama yung papa niya. Di ba? Tinitingnan niya kung nasaan si papa niya. Eh, malaking bagay yun, Kuya Rico, kasi yung anak mo, kine-check ka kung nasaan ka. Oo. Oo, kita mo. Nagapapa. Oo. Pero matutuyo din yan. Oo. Anyway, salamat dahil at saka ito si Ganda. Jessica. Salamat, Jessica, ha. Ngayon nakita kita, nandito ka. Oh, hindi tayo palaging kasama natin si Jessica eh. Sa pagpatuloy mo yung kapatid, ha? Oo. Wala na ako sasabihin, Pastor. Salamat po. Tinapos ko na talaga. Baka mapahaba pa eh. Prayer. Ay, Ate Venus. Wala na ako sasabihin. Ano, punta tayo niyan sa mga prayer request. Kasi wala naman nakalagay din sa... walang sa chat natin. Prayer request. Wala pong naglagay. Nakalimutan. Pero, siyempre po, yung mga may sakit, sabi namin sa panalangin. Pastor, sama natin yung kuya ko. Ano po siya operahan sa November 25. Parang nagkaroon po siya yung sa knee tendon niya. Parang Tristan. Sa ano po siya, PGH Manila. Parang, parang hindi siya napunit. Ganun pala nangyayari sa mga matatanda, tita. Parang nawawalan siya ng... yung ligament ba yung sa gitna. So, parang hindi po namin alam pa, hindi pa siya nag-update sa amin kung lalagyan na siya ng bakal. Tapos after ng mga therapy, 29. Bakit ano nangyari sa amin? Paano niya naramdaman? Sumakit lang bigla. Sumakit lang. Kaya po after po pa ng physical therapy niya, sa Laguna po siya magpahinga. So, sama lang po natin yun na maging successful. Yung bata pa. Parang kay mami ganyan. Oo. Kay mami. Baka nakawalan siya ng fluid. Kailangan niya. Nakawalan siya ng fluid. Para yung dapat. Si Maika kasi Overdue na. kami sa sa OB niya. Kasi by Monday, pag hindi pa talaga nakuha hanggang ngayon, kasi yung bata kasi na oo. Kaya instead na bumaba, tumataas, kaya hindi nag-o-okay yung cervix niya. Kaya sana na rin natin kasi baka masiya siya by Monday. Monday? Masarap ngayong araw. Parang wala ka muna Lulupot din na. Kasi dapat na. Mahirap talaga yung ganyan. Pero, Cesarean ka. awa ng Diyos, Maika, by God's grace. Okay, meron pa po ba? pagbigay.
Naalala ko siguro, Pastor, po. Okay. Yung ating practice po ng Reminder na choir po. bukas, Bukas. 7 ng gabi. Kung wala na po, 7 to 9. tayo po ay umawit sa alam kong may magagawa ang Diyos at mabukas ang tayo sa panalangin ng ating gawain. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maglalapag sa Kanya'y magtatapat, alam kong may magagawa ang Diyos. Ay, ito'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagagalak na makita at magtipon muli sa tahanan ng aming kapatid na Joy, Myla at Amber. Salamat po sa kanilang pagpapaunlak upang bigyan daan ang inyong gawain sa dakong ito. Kaya Panginoon, dinadalain ko po ang lugar nito, ang kanilang tahanan, ang inyong pagpalain, igawad, ang pag-iingat, ang kapanatagan, ang pag-ibig, at higit sa lahat, Panginoon, ang inspirasyon na mula sa inyong banal na Espiritu upang sila ay maging kabahagi ng inyong gawain sa lahat ng atas na inyong pinakatiwala sa inyong Panginoon. Alam namin na sa pamamagitan ng itong gawain, Panginoon, napapalakas namin ang isa't isa at nabibigyan namin ng pamamaraan na mapalago ang aming kaalaman sa inyong banal na salita. Panginoon, kinikilala namin na wala sino man sa amin ang karapat-dapat at kami po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon. At alam din namin na ang inyong presensya, ang inyong banal na dugo, ang magiging sangkap upang baguhin ang aming mga maling isipan, ang aming mga maling gawi, at iba pang mga bagay na nagpapapansok sa aming paglilingkod at pananampalataya. Panginoon, dalangin ko po ang aming kapatid na Laika. Igawan niyo po, Panginoon, ang isang pag-iingat sa kanya, lalo tigit sa kanya pong anak na nasa kanya sinapupunan. Panginoon, igawan niyo ang kaisahan ng kanyang kapanganakan, ang katiyakan o Diyos na ilalayo ninyo sa anumang tiyak na kapahamakan ang mag-ina nito. At alam namin, Panginoon, na nasa puso ng aming kapatid na Laika ang kanyang pagtitiwala sa inyo. O kaya, Panginoon, ang kanyang baby na nasa sinapupunan ngayon ay amin din inihiling na inyong proteksyonan, na inyong iloko, Panginoon, mula sa anumang kapahamakan at patuloy nigawan ang isang pagkakataon na mailuwal siya ng maayos, ng likas, at ng maluwalhati. Ganun din, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan pinansyal ay ang hindi dinadalangin mula ngayon sa panahon ng kanyang pangangailangan ng Diyos. Alam namin na hindi niyo sila pababayaan, hindi niyo sila iiwanan sapagkat kayo ang Diyos na kanilang kinikilala at sinasamba. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Perling, rin dinadalangin ang kanyang pagtagalang tao, at maging ang kanyang may bahay na nasa ibang bansa, ay patuloy din namin dinadalangin sa oras na ito, Panginoon. At sa iba pa namin mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng karamdaman, kabilang po dito ang aming kapatid na Tristan, ipuin po siya ng inyong mapagpalang kamay at ang gabi ng kagalingan at kalakasan na bumula sa inyo. Pero din sa aming kapatid na Albert, na napapalakas po sa kanyang karamdaman, ang kapatid na Isra, na dumanas din po ng hamong pangkalusugan sa aming kapatid na Ime, aming kapatid na Joey, aming kapatid na Oring. At sino pa, o sa aming kapatid na Thea, ay aming titiyatas ang inyong pangalan sa oras na ito. Sa lahat, Panginoon, ng inyong mga anak na nakakaranas ng panghihina sa kanilang lupang pangangatawan, ay aming itinatas sa inyong pangalan, Panginoon. Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at damhin at kampin ang kalakasan nagmula lamang sa inyo. Panginoon, amin din dinadalangin ang aming mga kababayang nasalanta ng bagyong Pepito at Christine. Panginoon, marami pa po sa kanila ang umaahon pa lang sa itong kalagayan. O Diyos, ang kanilang damhin ang kakalatagan at pag-asa ang nagmumula sa inyo. Sa iba pa namin mga kapatid na nasusulikap na makahanap ng ikabubuhay,
Kaya kami din dinadalangin sa mga oras na ito. Sa mga kapatid namin na mga nag-a-apply papunta sa ibang bansa, kasama na po dyan si ang aming kapatid na Jessica at ang pamangkin po ng aming kapatid na Rosie. Kaya kami din dinadalangin, Panginoon. Amin din dinadalangin ang kaayusan ng aming bayan. Sa ngayon po ay punong-puno ng karahasan, ng kahirapan at iba pang bagay na nagpapahiwalay sa amin ang aming pagkakahati-hati bilang sa masa, Panginoon. Kami inyong pagbuklurin at pag-isahin sa mga sandali nito. Dalangin din namin, Panginoon, ang inyong iglesia sa dakong ito ng Pasay. Ang bawat kaaniman, pamilya na bumubuo sa iglesia nito. Pagbuklurin niyo po kami at patuloy na gamitin kasangkapan upang may paranas namin ng pagmamalasakit sa isa't isa, ang pagmamahal sa isa't isa at ang pagpapatawad sa isa't isa. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi niyo pababayaan ang bawat isa, na minsan pa ay inyong ipinakita ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, na kayo ang Diyos na siya dapat namin kilalanin at sambahin at wala nang iba pa. At kayo ang Diyos na patuloy na magbubuklod sa amin bilang inyong mga anak. Panginoon, dalangin namin ang Christmas kantata sa nalalapit po niyang date sa December 14, ang mga iba pang mga personal concerns at relational concerns, Panginoon, ng iglesia nito. Tulungan niyo po kami na magbalik loob sa inyo, Panginoon, at ilahat ang aming mga kakulangan at kahinaan bilang mga tao. At magpakababa po kami sa inyong harapan at maging sa aming kapwa. At alam namin, Panginoon, na kami inyong tutulungan at sasamahan na naman ang aming sapitin sa buhay. Panginoon, dalangin ko rin ang nalalapit na Teachers Empowerment Program sa darating po na Sabado. At hikuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang mga magiging delegado ng iglesia nito upang mapalalim pa ang aming pagkakaunawa sa nalalapit na paksa tungkol sa pagtatal at sa ambiento. Panginoon, alam namin na kayo lang ay kailangan aming lakas, kailangan aming sandigan, at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyong lahat. Samahan niyo po at ingatan ng bawat isa sa amin pasamantalang paghiwalay. Naway makarating kami ng maluwalhati sa aming mga tahanan ng ligtas at naroroon ang kapanatagan at kaligtasan nagmumula lamang sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat, kasama na rin ng pagsasaluhan naming biyaya na inihanda ng aming mga kapatid na narito sa ngayon. Patuloy niyo silang pagpalain o Diyos at kampihin ang biyaya mula sa inyo upang sila ay maging pagpapala din sa kanilang kapwa. Ito po ang aming pagsasalamat panalangin ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati nawa ang kapayapaan, ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo magmula ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magpapalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y magkaloob, Pastor. Ay, okay. At tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay